Welcome guys sa first episode ng Kwentong Barbero na ang lahat ng kwento ay may kwento. Wow, bakit Kwentong Barbero na isip mo yung title ng podcast natin yan? Actually men, may pinagsimulan yan since yung mga kaibigan natin sa Pedro sa Artisan nagkukwento. Siyempre kapag ginugupitan ka, may mga kwentong nabubuo. Siyempre may mga chismis, may mga inspiring stories, mga kakupalan ng mga tao. Siyempre pagkakakwentuhan yan. Shout out sa Pedro's Artisan. Shout out sa Pedro's Artisan, mga kaibigan namin yan. Kaya yun, ang gusto nating ibahagi dito, yung mailahad lahat ng kwento na inspiring stories mula sa mga businessman. Nung nag-on lang yung camera, sobrang lalim na magtagalog dito. Mga businessman. Ano English ng ilahad? Ano? Ano English ng ilahad? Ano? To notify? Wow. Yeah, yung ginupitan ako kahapon nun si Kuya Tota. Yeah. Tapos tinatanong ko siya. Sabi ko, thank you. Sponsored by Coffee Pacific. Ang tubig namin. Teka lang. Bago ang lahat, nandito tayo sa Coffee Pacific. Yan. Tama, dito. Yan. Dito. Ito yung logo, tinatak ko may logo man. Hindi makikita. Hindi makikita lang. Yan. Andito siya. Ito yan. Yan. Nandito tayo ngayon sa Coffee Pacific. Pinagbigyan tayo ni Boss Jack na gumawa. Kailangan i-advertise natin daw yung kape nila. Nalulugi na sila eh. So ito na lang yung way namin para isalba yung business nila. Yeah, so ayun nga, ginugupitan ako ni Kuya Toto kahapon. Tapos tinatanong ko, yung way ng mga barbero dito, may style, no? Parang di siya yung mga usual na barbershop. Tapos tinatanong ko siya, Kuya To, yung way mo ng paggugupit sa akin parang iba, di ba? Kasi usual, di ba yung mga barbero lang na kung saan-saan. Yan, yung mga barbershop kung saan-saan. Dinidikit yung titi. Oo, di ba usually dinidikit yung pag yung titi, pre. Huwag kang sensor. Dinidikit yung titi. Sabi ko, Kuya To, ano ba yun? Technique ba yun? Kasi gumagaling yung nagugupit pag dinidikit yung Hindi, pre, nasa price yun eh. Kapag tumataas yung price, lumalayo yung dik. Pero joke lang. 50 pesos. 50 pesos. Sobrang lapit nun. Pag medyo nasa 500 nun na. Nasa 500. Wagan nyo na yan. Pag medyo 150 ka, medyo malayo. Medyo malayo na yun. Ayun. Yun yun, pre. Yun yung sikreto. Diba si Kuya Jack? Si Kuya Jack kanina tinuturo tayo ng boxing, di ba? Sabi kinukuha daw sa hips yung angulo ng suntok, di ba? So ako naman naisip ko, yung sa barbero, yung pa nagkaganon, sa hips ni kinukuha yun. sa hips ni kinukuha yung buwelo, di ba? So siguro technique yun. Yung kailangan pagpaangat yung kailangan medyo pataas din yung hagod mo, di ba? So yan ang kwento ng barbero, di ba? Joke lang. So malayo na kami sa topic. De, pero yun yung mga kwentong barbero na. Ayan. Ayun, siyempre nakakatuwa din. Pero sometimes, yan, may mga inspiring stories na gusto tayong maibahagi. Tulad ng? Siyempre, paano ka naging businessman? Paano nung naging skater? Yeah, tutuklasin natin yun, no? Paano ka naging drummer? Kahit mukha kang burat, gano'n. Tapos, minsan, yung mga... Pagputi ko namang burat, gago ka. Ano ka, white dick. Yung white dick ka, pare. Tapos, syempre, sa lahat ng mga stories, may mga, anong tawag doon? Yung mga masasalimuot na pinagdaanan natin. Hindi ka naman naging drummer ka agad eh, di ba? On the artist side ba, personal na buhay, yung magiging topic mo. Medyo personal siya, pero kung paano nila nakamit yung victory ng buhay nila. Diba? Tama ba ako? Amen ba? Yeah. Yeah. Hell yeah. Diba kwentong barbero, sabi mo? Required ba pag barbero kami, magkakwento ka ng kung ano-ano? Kasi si Kuya Toto, yung pinaka-barberong barbero na nakilala ko. Pero yung mga kwento niya, hindi naman barbero. Barbero pa rin yun. Kasi hawak niya pa lang yung gunting, pre.
nagkikwento pa lang siya. Para na-undercut ka na dito, pre. Nagkikwento pa lang. Yun, Hindi pa nadikit yun, Razor. Nararamdaman mo na yung fade mo dito, men. Hindi pa nadikit yung razor. Pabigat na. Ganun kagaling magkwento yun. Hindi, joke lang. Ano yan, sige. Hindi, ako magtatanong sa'yo, men, kasi ikaw sige, ako pala yung magiging host ng podcast na to. So, since first episode to, pilot episode, si Justin ng Ayana, drummer ng Ayana, yung magtatanong sa akin. Sige, men, magtanong ka sa akin. Okay. Yun nga, diba? Bakit mo naisip na kwentong barbero? At yun mo na. Ba't mo naisip na kwentong barbero, men? Aside from the fact na sa Pedro's Artisan tayo mag-ano. Kasi may sinasabi yung ibang tao na kapag kwentong barbero, wala yan, kasi nungalingan yan. Pero, may mga nabubuo din kasi na kwento na magaganda. Like, kunyari, nakaka-inspire yung buhay ni Tal. Oh. Nakapaggawa na ng wasak. Diba? Yung sa typecast, kung paano sila nakarating dun sa ganung level. Kumbaga, lahat ng uupo dun sa chair na yon, may sarili-sarili silang kwento na gusto ko ding ibahagi sa iba. Hindi lang yung puro katangahan lang yung ibinabahagi ko. Yes, maganda yung may pa rin eh. Yung parang may... alam kong kupal ako. May substansya ka pa rin na makukuha eh. Substansya. May substansya ka pa rin makukuha eh. Doon sa... Pareho tayo naka-brace kaya bulol tayo. Medyo mahirap siya pag may braces siya. Ayan, mga tanga. Ayan, pero ayun, kahit kupal ako sa gig, Jezreel the Pogi. Gusto ko pa rin naman yung ibang tao ma-inspire sa buhay ng ibang tao kahit hindi na sa akin. Actually 'di ba parang gusto mo akong kunin ng host eh, 'di ba? Sabi mo parang co-host mo ako ganito ganyan. Doon sa podcast mo. Kaso tinanggihan ko to. Kasi di ko sure kung ano yung yung sasabihin ko sa harap ng camera, 'di ba? Saka medyo shy type ako eh. Medyo maiyain ako eh. Pero inverter ako sa personal eh. Pre, yun nga. Sabi ko sa'yo, kapag may mga gusto kang gawin, kunyari may gusto kang i-overcome, kailangan mo yung gawin kahit scared ka. Kahit natatakot ka na ma-reject ka o kaya nahihiya ka, kailangan pa rin siyang gawin para magkaroon ka ng victory. Hindi ko kunyari, nanliligaw ka ng isang babae. Ngayon, kung takot ka na ma-reject, walang mangyayari. Di ba? Hindi mo na malalaman kung di mo susubukan eh, di ba? No pain, no gain. No pain, no gain. Yes. Ba't mo naman naisip mo mag-podcast, men? Yan. So, itong podcast na to, since lagi naman akong nasa gig, nasa mga event place, nasa kung saan-saan. May madami na din tayong mga business owners na nakakasama eh. Cafe Pacific. Cafe Pacific. Pedro's Artisan. Wasak. Yan, yung mga siyempre, may mga kasama pa tayo dati, mga drummer ng Happy Tree Friends. Si Idol Joshua. Si Idol. Ayan, siyempre, Ayana, pasikat na. Kaya, madami pang iba, typecast, nakakasama natin, si Boss Paul. Kuya Paul. Yan. So, nakaka-inspire yung story nila na naging normal silang tao, pero may, alam mo yon, medyo nagkaroon na sila ng So, in short, parang gusto mong may share din ng mga guest mo yung kung paano nila kwento ng buhay nila. Parang slice ng buhay nila. No? Parang ganun. Kasi, sisilip ka lang. May mga inspiring stories na mapupulot ka. Hindi man lahat. May maya-apply ka sa buhay mo. Sobrang seryoso ba ng podcast mo? Ganun.
Parang i-interviewin mo lang gano'n. Kasi alam ko di ka ano eh. Di ka seryosong tao eh sa pagkakakilala ko eh. Akala nyo lang di ako seryoso. Ine-aim natin dito na masuportahan din lahat ng mga businesses, lahat ng mga artists, ibahagi pati mga skateboarders ka ang motorsiklo kasi nahilig ako sa Skate community natin ano? Sa Upland. Tagaytay Skate Community. Since dati nagbumotor. Hanggang ngayon pala nagbumotor ako. Yeah, mga motorcycle enthusiasts, alamin natin bakit sila na-in-love dyan. Bakit, ano ba ang nakukuha nila? Ano ba, therapy ba yan, di ba? Sa skateboarding, bakit kaya nag-skateboard, nasasaktan ka lang naman dyan. Pero meron pa rin silang kasiyahan doon sa ginagawa nila, di ba? So yung mga ganun, yung aim natin is ma-share lahat ng mga ibinibigay na saya ng mga victories. Kahit small victories, large victories, kahit victory liner, ganun. Panalo ka naman sa akin, men. Ha? Panalo ka sa akin every time. Bakit? Wala, victory. Pwede ba ako magbato? Agad? Ang layo ng joke eh, no? Ganun. Pwede pala ako. Gusto ko lang bato, man. Hayop ka. No dad jokes, please. Kasama ba ito sa New Year's resolution mo, men? Oo, kasama to sa New Year's resolution ko kasi matagal na akong gusto talagang gumawa ng podcast pero hindi ko alam kung paano ko sisimulan. At di natin alam kung ano sasabihin natin. Oo, hindi ko alam podcast, kung ano diba? itatopic ko. Ngayon, nagkaroon ako ng topic. Tinulungan na ni Jack Photography para masimulan tong ating proyekto. Kasi, ang aim naman talaga nito is support all the businesses, all the artists. Yes. And all the community in this community na lang. Yun na lang. Start na natin sa Coffee Pacific. Diba? Sarap ng waffle nila. Okay, Jack. Boss Jack, baka pwede ka namin tawagin dito as a guest. Pwede yan. Okay lang yan. Costume yan, costume. Costume. Next time na. Sige. Okay. Okay, ano pa ang tatanong mo sa akin? Paano ka magmahal? Okay, eto. Okay. Ano? Kasama ba yung mga topic sa love life dyan, pre? Yung mga delikadong topic na ano? Di naman. Pwede, no? Pwede. Anong may share mo sa mga nakakaranas ng ganitong sitwasyon, ano? Love life? Hindi, in general, love life, mga pagsubok sa buhay, struggling business, kumbaga. Eto, men. Bilang artist. Ang iniisip ko dyan sa mga ganyan, kung nagkakaroon ka ng struggle, kailangan, kunyari, nagkaroon ka ng failure, kailangan mo magkaroon dun ng lesson. Kahit anong lesson yan. May bad lessons, good lessons, pero it's still a lesson. Kunyari, nag-break up kayo ng partner mo. Anong gagawin mo? Unang gagawin mo. Magmumukmuk ako 3 buwan. Di ba? Anong na-accomplish mo doon sa pagmumukmuk na yon? Ano ba ito? Ikaw ini-interview ko. Ako ini-interview ba? Ano to eh? Rhetorical? Rhetorical question. Okay. Rhetorical question to, pre. Kaya yun, kung nagmumukmuk ka sa isang... Wala ka na-accomplish doon. Wala ka na-accomplish. Pero, kung may makukuha ka, siyempre nagbabasa ako ng mga libro ngayon. Kay John C. Maxwell, sometimes you win, sometimes you learn. Tropa ko yan si Maxwell. Kakabili lang sa akin ng panatya ng isang araw. Kay John C. Maxwell, sinabi niya dun sa libro niya na once you fail, even in relationship, business, or kahit ano na ginagawa mo, you need to learn something on that. Maganda nga yung thinking na na natural yung malungkot ka kasi nag-fail ka. Natural na malungkot ka. Hindi lang naman sa love life, di ba?
Pero dapat makakuha mo doon kung ano ba yung matututunan ko sa pangyayaring to, 'di ba? Tapos paano yun makakatulong sa akin para mahanap ko yung sarili ko at mag-grow ako as a person. Tama. Yeah. Self-development shit. So, natutunan ko pala na uy, nag-e-enjoy pala akong magluto. Mga ganong klaseng Nag-enjoy ka pala tumambay. nag-enjoy ko pala tumambay, no? Or may passion pala ako sa sports na ganito. Kunwari, boxing, ganun, di ba? So, syempre, yung mga failures na yan, binibigay sa atin yan para may matutunan. Hindi para malungkot ka lang. Magjajabul ka lang. Ano natutunan mo? Ha? Ano natutunan mo, men? In my life, Yeah. you need to express the love always. So guys, siyempre yung podcast ni Jess, ito yung pilot na ba to or trial episode pa lang, di ba? Siyempre, ang unang guest natin, yung host ng podcast. Diba? Ako muna yung proxying mag-i-interview sa'yo, kunwari. Ganun. So, sasabunin kita, men. Sige. Bakit kupal ka? Sagutin namin. Hindi, pre, ito lang talaga ako. Oo. Hindi kasi ako whack! Bakit ka naglalakad na smegma, pre? Ano? Ba't ka naglalakad na smegma? Anong smegma? Kupal. Hindi alam yung smegma. Search mo sa Google. Yeah. Pakita mo na lang yun, man. Kung ano yan. Alam yung smegma. Hindi alam yung smegma. Kasi alam ko, passion mo, music eh. Alam ko, artist ka in many ways, di ba? Nag-drawing ako ng titi minsan. Sabi nga sa art, di ba? Depende yun sa nakaka-appreciate ng art, pre. Art yun. Pag nag-drawing ka ng titi dun sa bag ng kaklase mo, art yun. Ganda ng pagkaka-stroke. Naka-ano pa yun? Naka-super saiyan. Kaya yun, nakikita mo ba na gusto mo talagang gawin to? Ganun. Itong podcast na to? Itong podcast na to, yan. Oo, pre. Kasi, katulad nga na sinabi ko kanina, madami na akong nakikilalang artists, madami na akong nakikilalang business owners, mga skaters, motorcycle enthusiasts, kasi nandun ako sa mundo na lahat ng nagpapakita ng art is nai-express nila yung sarili nila. Ngayon, ang gusto kong mangyari is makita ng tao kung ano yung nai-enjoy ng ibang tao na hindi pa nila nararanasan din. Maybe yung iba naranasan na, pero yung ibang tao na hindi pa alam kung bakit nag-e-enjoy ang mga tao sa skateboarding, kung bakit masarap mag-skateboard, kung bakit ang daming gusto ng motor kahit sobrang delikado. Sinasabi nila, syempre yung iba nag-e-enjoy pa sa motocross, sa mga ano. Tapos yung ibang tao sa business, yung iba nag-fail pero tumayo pa din, tapos may mga magaganda ng businesses. Ganon. Siyempre, sa mga artists, nakailang banda ka na bago ka napapunta sa final yung banda, di ba? Oo. Dito mo nakita yung gusto mong gawin eh. No? Kaya, gusto ko kasi lahat ng tao makita nila yung purpose nila sa buhay. Ba't di na lang Tonight with Dave? Naisip mo, Tonight with Dave, Fast Talk, Hindi Sex or kasi. Chocolates. Kasi sobrang broad. Tagalog or Bisaya. Sobrang, Joke lang. sobrang broad kasi, men. Sobrang broad ng ano, ng... ang random nung ano eh. Ang random nung tanong eh. Okay. Sobrang broad lang, pre, ng Tonight with Dave. Ngayon, kwentong barbero kasi mga kasama lagi natin. Dahil na si Toto, si Prolet, Si JM. si JM. Ayan, mga piercers, tattoo artist. Kasi, pre, kahit ganun ang trabaho nila, hindi lang ganun pala talaga. Malaki ang pera. Yes. Saan nakikita mo yung sa kanila? Na ine-enjoy nila. Gusto nila yung ginagawa nila. Diba? Tapos yun yung source of income nila. Parang dream job natin yun eh. Yung ginagawa Oo, nila. yung magtrabaho ka na gusto mo talaga.
Katulad ni Boss Jack Photography. Yes, si Boss Jack. Hi, Boss Jack. Yung kanyang passion. Si Boss Insan. Si Boss Insan. Ayan, ginagawa niyang business yung passion niya. And nakikilala siya. Yung talagang yung mga nagme-message pa sa kanya. Boss, pa-picture ako nakaganyan. Kumbaga may mga times na hindi mo inaasahan na may mga nakaka-appreciate nung ganun. And syempre, hindi naman lahat ng tao ma-appreciate mga pinagagawa natin sa buhay. You can't please anybody. May isa pa tayo member, wala lang dito eh. Si Dexter. Yun ba? Si Dex Photography. Si Dex Photography. Yun, ang galing din ng batang yun. Kabanda Dex ko nga Photography. pala yun sa Saints and Serpents. And every time na ginagawa ko to para sa community, gumagaan yung loob ko. Pag naka-on yung camera, para ang bite mo, no? Dito lang ako mabait. Nakikita nyo ba yan? Parang bite niya yun, ha? Kanina, nung bago buksan yung camera, dito ganito nung kausap ko, te. Hindi kasi Dito, ganyan. you need to be sophisticated. Wow. Kailangan Akala ko ano ka na, pre. Yung performative male ka na, pre. Hindi, nag-revert tayo medyo. Medyo na pindot yung reset button ko eh. Ano ba definition mo ng artist? Ang artist, man, comes in different ways. Kahit anong canvas niya, everything is a blank canvas. So, every time na may gagawin kang something different na hindi kayang ipaliwanag ng normies, o kaya kahit anong bagay na binibigyan mo ng kulay, binibigyan mo ng halaga, yun ang matatawag ng artist. Mm-hmm. Nice. Nag-research ang tropa. Ha? Nag-research. Hindi pre. Hindi ko ni-research yan. Yun talaga yung na-appreciate ko. Kasi yung ibang tao, sabihin natin, bakit ka nagpipicture-picture? Wala kang pera dyan. Men, ayun, papakitaan ka ng settings na nakakaiba, tapos kukulayan pa nila ng maganda. Maganda pala dito sa podcast mo, no? Para magkakaroon sila ng insight kung paano tayong mga artist sa circle natin, 'di ba? Paano tayo nabubuhay ba, or what's it like sa inside ng circle ng mga artist, ganito ganyan, 'di ba? Kasi ano ba, lagi na lang tayo may mga good stories to share, but we're not going to share. Saka Are you packing with me? Mapaparealize mo dun sa mga, siguro sa mamakikinig siguro ng podcast, na ba't natin ginagawa yung mga bagay na ginagawa natin. Technically, wala namang pera sa passion. Totoo yun, di ba? Kung gusto mo ng pera, wala yun sa passion. Pero bakit natin siya ginagawa? Because we love it. Aside from we love it, di ba? Aside from the fact that we love it, kung paano natin nakikita na isa yun sa mga purpose natin sa buhay, di ba? Na yun, magkakaroon siguro ng insight yung mga makikinig sa iyo diyan Tsaka minsan kasi ang art is a form of therapy. True. Pagkain din sa soul. Kumbaga, binibigyan mo ng halaga yung buhay mo. Hindi boring. Kasi ang normal thinking natin na aral ka for ilang taong ka mag-aaral. Ako? From age 4, gagraduate ka siguro 21. Nag-kinder 1, 2, 3 ako. Tama ba? Tapos hindi, 1, 2 lang. 1, 2. Tatrabaho ka after school, tapos kailangan makapag-asawa ka. Then habang nasa process ka, kailangan makabili ka ng bahay, makabili ka ng lupa. Tapos magre-retire ka na may pera. Yun na, that's life. Yun na parang sa kanila. Sobrang straight. Yung sa iba, parang sobrang hindi straight naman na natin ng buhay. yan. Pero hindi naman masama siya. Di ba? Pero pag may passion ka sa buhay,
hindi siya hindi siya monotonous na para bang may experience mo yung life in a different light, 'di ba? In a different way. May ibang kulay pa ang buhay bukod sa black and white. 'Di ba? I like that shit. Yeah. Who are you, bitch? Black and white, man. Yan. So, ayun sir. Ano pang i-expect natin sa podcast mo? Aside from sa buhay ng mga artist natin? Yan, expect nyo din pala na kapag magkakaroon kami ng podcast sa silang kakaroon din ng siyempre papapuntahin natin ng Cafe Pacific Yeah. para Sarap ang kape nila. magkaroon ng kapihan. Kunyari, Pedro Artisan, yan, may kapihan doon. Live acoustic sessions, and siyempre minsan mga rap dahil lahat naman ng genre pwede. Katabi rin natin yung K-Lims, di ba? Katabi natin ng K-Lims para sa ating pagkain. Solid na ang binalot nila. Sobrang solid ng binalot nila. Orderin nyo yung The Last Supper. Yeah, may custom order ako doon. Tawag ko Last Supper. Tanong nyo na lang kung ano yung Last Supper. Yeah. Tapos, yan, may mga beers and boozes din. Tapos, doon tayo magkakaroon ng podcast. So, lahat yun. One event, one place, one community. All in one. Shit. Tandaan nyo, hindi kayo whack. dahil whack tayong lahat. Sa lahat na manonood nito, tandaan nyo, hindi kayo whack. Peace out. Peace out. Ang susunod na kabanata sa Kwentong Barbero, ang i-interview natin ay si Prolet. Bakit mo sinimulan ang Pedro's Artisan? Bakit ito ay halo-halo? Sa mga gustong manood, no, habang ginagawa natin yung podcast, or habang ginagawa may podcast, so punta lang kayo doon sa Pedro's Artisan. Pwede kayo siguro join dun sa podcast natin. The more the merrier, no? Mas maraming kausap, mas okay. Tsaka magbebenta dun ng beer. Tsaka ng kape. Yeah, yung kape by Cafe Pacific. So, masarap ang kape nila. Beer by K-Lims. Tsaka Yossi by K-Lims. Beer by K-Lims, saka yung binalot by K-Lims. Ayan, may barbecue rin sila dun sa labas. Na? So, kung gusto nyo makinig ng podcast, tumambay, mag-chill, makipagkwentuhan lang sa Pedro's Artisan. Tara, punta lang kayo, no? Tama. Sponsored by Jess. Yeah, sponsored mo lahat, Ninong. Ito nga pala yung Godfather of Silang. Diba? Anong credit limit ng credit card dito? There's no limit, the sky's the limit. Yeah, ito ang Godfather of Silang to eh. Yeah. Okay. So, yun lang. So, see you next time. Ito nga pala ulit ang Kwentong Barbero, kung saan lahat ng kwento may kwenta. At hindi ka whack. At hindi ako whack. Whack. Whack! Ayan. Peace out.